through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are
your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known, when you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone, when the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again,
In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. I feel the touch of hands so kind and tender. They're leading me in paths that I must trod. I'll have no fear, 'cause Jesus walks beside me. For I'm sheltered in the arms of God. So let the storm
Amen. Naimbag nga morning kakabsat. At sa mga nakikinig po dyan sa Facebook Live, sa mga tatay po na nakikinig po dyan, ay kami po ay bumabati ng advance Happy Father's Day. Yan, in the absence po of Brother Meshach, ay kami po muna ang makakasama ninyo ngayong umagang ito sa ating Next Generation Online Devotion. Yan, sa mga... Yan, so last month ay nagkaroon tayo ng special week para sa celebration ng Mother's Day. At ngayon naman pong June ay magkakaroon naman po tayo ng special na week para po sa mga fathers. Yan, para po sa celebration, sa preparation in celebration ng Father's Sunday this coming Sunday po. Yan, so kasama ko dito sa studio ang ilan sa mga anak ng mga kasama kong full-time. Yan, bati muna kayo. And bagamat yung mga ibang naimbitahan ay hindi po dumating ngayong umagang ito. Pero anyways, dito tayo sa dumating. Okay, pati muna kayo. Morning po sa ating lahat. At advance Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. Lalong-lalo na sa tatay ko. Lalong-lalo na sa tatay ko. Good morning po sa atin lahat. Happy Father's Day po pala sa akin, tito, at ganun din po sa iba. Good morning po sa ating lahat. Happy Father's Day po. At lalong-lalo na din po sa tatay ko po. Ayan, yung mga kasamahan ko po, mga mahihinhin. Mga mahihinhin na mga kasama ko po dito. At ganun din sa mga nasa Facebook Live. Wala po tayong kasama sa Google Meet. Kaya sa mga mothers po, ang mga parents, kapag may mga anak po kayo dyan na nasa high school, maganda po na makapag-join po sila sa Google Meet. Okay? Yan. Sa mga nasa Facebook Live naman po, good morning po kay Ma'am Heidi Sanet, Sir Ariel Pumecha, Sir Salvador Bore, kay Ma'am Gina Manzano, at ganun din po kay Ma'am Myra Salarzon. Yan, Ma'am Joyce Banaw. Sila pa lang, as of now, sila pa lang po yung nasa Facebook Live. And parang napuyat yung mga tao, wala pa sila sa atin. Anyways, tuloy-tuloy po tayo. Kagaya nga po ng nasabi ko po kanina, yan ay celebrate po natin this coming Sunday. This coming Sunday ay isa-celebrate po natin yung Father's Sunday. Yan, so ano po yung kahalagahan ng pag-celebrate ng Father's Sunday? Yan, so nung nakaraan, celebrate natin yung Mother's Day para naman sa mga mothers to para i-honor natin, ba? I-honor natin yung mga nanay. Ngayon naman po kaya tayo magse-celebrate ng Father's Sunday para i-honor natin yan yung mga fathers. It's time to express our gratitude. Yan, maipakita natin, yan yung masabi natin yung pasasalamat natin sa ating mga tatay. Yan, bakit kinakailangan nating pasalamatan yung ating mga tatay? Dahil, yan yung mga babanggitin ko po mamaya. Yung kanilang sacrifices, yung kanilang efforts, yan sa pagpapalaki po sa atin. Yan, so alam niyo po ba na sa loob ng tahanan, yung meron ng tatay na nakatayo dyan, isang blessing na po yan. Diba? Yan, maraming mga ngayon, maraming mga bata na lumaki sila without a father. Yan, kapag tinatanong natin sila, bagamat hindi naman lahat, pero majority, yan, mas maraming nagsasabi na pag walang tatay sa loob ng tahanan ay yung feeling po nila ay incomplete, di ba? Yan, kasi ang design nga naman ng Panginoon ay sa family, andun yung nanay, andun yung tatay at mga anak. Yan, di ba? Yung iba na nakakausap natin, na parang para sa kanila ay hindi kompleto yung kanilang pamilya, yan, kapag wala yung tatay sa loob ng tahanan. Yan, kaya para sa atin, yan, meron tayong tatay, meron tayong tatay sa loob ng tahanan at meron pa tayong tatay. And it's time na sabihin natin, although hindi lang naman natin ito ginagawa lamang kapag Father's Day, di ba? Anytime naman ay pwede nating pasalamatan, pwede nating i-honor yung mga tatay natin, pero minsan nakakalimutan natin yan. Nakakalimutan nating bagamat iniisip natin, ay kasi parang given kasi tatay ko naman siya, di ba? Pero minsan nakakalimutan natin silang pasalamatan.
And kaya meron tayong ganitong okasyon and magre-remind sa atin para ipakita natin, express natin yung pasasalamat natin sa kanila. Sasabihin natin na salamat sa Panginoon, time na magpasalamat tayo sa Panginoon na binigyan tayo ng tatay. Yan, magpasalamat tayo sa ating mga tatay na sila yung naging tatay po natin. And so bawat isa, alam ko na pag nagkwento ang bawat isa, meron tayong papasalamatan sa ating mga tatay. Yan, kaya mamaya maririnig natin yung mga kasamahan ko na anak ng mga full-time, kung ano yung pinapasalamatan nila na yung kanilang mga gulang, yung kanilang tatay ay andi dito po sa simbahan, naglilingkod as full-time dito sa gawain ng Panginoon. And alam ko na meron din silang na-prepare. Mas marami silang sasabihin sa akin. Mas marami silang sasabihin sa akin kasi andito yung mga tatay po nila. Bagamat yung isang kasamahan ko dito ay wala yung kanyang tatay dito, pero merong tumatayong tatay para sa kanya. Di ba, Joy? Yan. So dito po tayo sa Luke chapter 15. Luke chapter 15, at alam ko po na ang bawat isa sa atin ay alam natin kung ano yung napapaloob po dito sa Luke chapter 15. Yan. Luke chapter 15, yan, sa verse 11. Mag-uumpisa tayo sa verse 11. Pero hanggang verse 31, pero hindi natin babasahin lahat yan para ma-save natin yung time. At alam po natin na yung account na yan ay walang iba kundi yung parable of the lost son. Okay? And alam ko na bawat isa sa atin, alam na natin yung kwento dyan ng parable na yan. Okay? And so makikita po natin dyan and sa verse 11, sabi dyan, and he said, a certain man had 2 sons. And so makikita natin dyan na merong tatay. And merong tatay dyan. At ang sabi ng Bible, meron siyang 2 anak. At isang araw dyan sa verse 12, ang sabi ng Bible, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth unto me. And he divided unto them his living. So makikita natin dyan na meron siyang 2 anak at isang araw yung kanyang younger son ay hiningi ng kanyang younger son yung kanyang mana. Diba? Sa custom and tradition, yan po ay pagpapakita ng disrespect. And diba yung buhay pa. And buhay pa yung magulang mo, buhay pa yung tatay mo, pero hinihingi mo na yung hinihingi mo na yung portion mo, yung mana mo. And alam ko ganyan din dito sa Pilipinas di ba? Disrespect din yan. Yan, so pagpapakita ng disregard for his father's authority as the head of the family. Yan, so dito sa sa parable na yan, makikita natin yung duty, yung responsibility ng isang tatay po diyan. Yan, kung matatapos po natin, 3 po yung very visible na makikita natin dyan na duty, responsibility ng tatay. Ayan, unang-unang duty ng isang tatay. Kaya nga sabi ko, marami tayong papasalamatan sa mga tatay po natin And unang-una na makikita natin dyan sa parable na yan ay yung pagiging provider ng kanyang tatay. Okay? Yung sabi dyan, he gave me the portion of goods. Diba? Yung goods po dyan, that falleth to me, and he divided unto them his living. Yung goods po dyan, yung hinihingi po niya, yan po ay sa kanyang tatay. Diba? Yan, not his goods, but his father's living. Yan, so yung literal na living na kanya, pagmamay-ari ng kanyang tatay. Yan, so hindi niya pinaghirapan, yan, hindi niya pinagpaguran, hindi niya pinagpawisan. And lahat po yan ay bunga ng pagtsatsaga at pawis ng kanyang tatay. Yun po yung hinihingi po niya. Diba? At yun naman po yung ibinigay ng kanyang tatay nung hiningi po niya. Diba? Yung provide. Yan. So, yung kanyang desire ay ibinigay ng kanyang tatay. Yan, diba? Pinrovide ng kanyang tatay yung kanyang desire. Ano po yung desire niya? Yung goods ng kanyang tatay. Yan. So, ibinigay sa kanya yan ng kanyang tatay. Diba? At sabi ng Bible, anong ginawa niya? Umalis po siya. At noong umalis po siya, sabi ng Bible dyan sa verse 13, and wasted his substance with riotous living. Yan. So, namuhay siya at okay pa siya kasi nasa kanya pa yung kinikilala siya, okay pa siya, masaya siya. Yan, marami siyang kaibigan, marami siyang kaibigan, marami siyang kakilala.
And dahil po yun sa pinrovide ng tatay niya para sa kanya. 'Di ba? Yan, so dala-dala pa niya yung nasa kanya pa yung yung goods ng kanyang father. And kaya kilala siya. Okay pa siya. 'Di ba? Yan, so just imagine yung mga tatay po natin na kaya meron tayong pagkain sa harap ng kainan, hindi man natin sabihin na yun yung masarap na pagkain. Yan, pero 'di ba masustansya naman, 'di ba? And hindi ibig sabihin na pag hindi masarap yung pagkain nandiyan sa hapagkainan ay wala na tayong provider na tatay, 'di ba? Yan yun lang yung gusto natin. Para pinoprovide ng mga tatay, sila yung nagtatrabaho, yan ilang overtimes yung ginagawa po nila, 'di ba? Nag-o-overtime sila, minsan nalilipasan ng gutom. Bakit? Para lang mai-provide yung mga pangangailangan natin materially. 'Di ba? Yan minsan kahit wala na silang oras na mag-day off, 'di ba? Wala nang day off. And bakit? Kasi sinasamantala nila basta meron lang silang kikitain. Bakit? And para mai-provide nila yung mga needs po natin. And at minsan nga, 'di ba, yung mga tatay natin hindi lang hindi lang needs yung pino-provide nila para sa atin. Ano pa? Yung ating wants. Ba? Although hindi lahat. Hindi lahat na ipoprovide yung wants natin. Pero andun pa rin na yung mga wants, hindi lang yung needs natin, yung pinoprovide nila, kundi yung wants din po natin. O, diba? Yan, so, nagtatrabaho sila. Yan, sabi ko nga, walang day off. Minsan, nalilipasan ng gutom para lang may maibigay po sa atin. And so just imagine dyan yung prodigal son dyan, diba? Na hindi naman sa kanya yung ginagastos niya eh. Yan, kilala siya, hindi dahil sa pagtatrabaho niya or hindi dahil sa sarili niyang hindi dahil sa sarili niyang sikap. And bakit kilala siya? And dahil yan sa provision ng kanyang tatay. Yan, so hindi lang yung material things yung pinrovide sa kanya ng kanyang tatay, maging yung kanyang reputation. 'Di ba? Kilala siya, marami siyang kaibigan because of his father's living na hiningi niya mula sa kanyang tatay. O 'di ba? Yan, so makikita natin na bilang isang tatay, diyan sa parable na binasa po natin, yan yung tatay is our provider. And 'di ba yung iba pa nga sa atin, yung sacrifice nila na pupunta sa ibang bansa, bakit? Para mas malaking kikitain para ma-provide yung mga pangangailangan po natin. And 'di ba tinitiis nila yung homesick, and tinitiis nila yung mag-a-adjust ka sa ibang klima sa ibang bansa, ibang pagkain, kung ano-ano yung tinitiis nila, 'di ba? Para lang mai-provide yung mga pangangailangan po natin. Yan, so hindi lang materially yung pino-provide nila, 'di ba? Kundi pino-provide din nila yung reputation para sa atin. Just like yung yung prodigal sa dyan. So minsan nga alam niyo ba minsan na kaya tayo nakikilala, bakit? Dahil sa ibinigay sa atin na reputation ng ating tatay. Nakikilala tayo dahil sa ating tatay. 'Di ba? Pag sinabi na, ay sino ba 'yan? Ay si Joanna. Ay anak ni Brother Edgar, yung mabait na full-time. O 'di ba? Nakikilala tayo dahil sa ating tatay. So hindi lang material yung pino-provide sa atin, hindi lang minsan bonus na kapag ibinigay yung wants natin, yan yung reputation na binibigay po sa atin ng ating mga magulang. 'Di ba? Yan, kapag nakita si Sir Mark, si Sir Mark yan, yung anak ni yan, yung mabait na usher. Pag nakita si Mark na hindi mabait, bakit si Mark? Mabait yung tatay niya, siya hindi. Minsan ganun yung naririnig natin, comment na ba, kasi minsan nakikilala tayo dun sa reputation na ibinigay sa atin ng ating mga magulang. Yan, di ba? Yan, kagaya dyan sa, prodigal dyan sa parable na binasa po natin. 'Di ba? So not only yung needs natin pero yung and lahat kung meron mang dyan, walang ibang nagpo-provide niyan kundi yung mga fathers po natin. Yan, sila yung nagtatrabaho araw-araw na halos hindi natin maabutan. Kaya 'di ba minsan kapag nagbi-visit tayo sa mga areas po natin, yung kadalasan na naaabutan natin sa loob ng bahay ay yung mga nanay. And nasaan yung tatay? Yan, andun nagtatrabaho, di ba? Maaga pa lang umalis na parang trabaho at gabi na yan dadating. Yan, dahil galing nga yan sa trabaho.
Yan, kaya para lang ma-provide nila yung pangangailangan ng buong pamilya. O, di ba? Kain mo yan na lahat ng bills, kwentahin mo lahat ng bills. Lahat ng bills, ano pa, hindi lang mga bills, extra bills. Yan, minsan mga tatay talaga, di ba? Yan, saludo tayo sa mga tatay na andyan yung mga overtimes po nila at yun nagtatrabaho. Lalabas pa ng ating bansa para lang kumita ng pera para ma-provide yung pangangailangan ng pamilya. Yan, kaya sabi nga dyan sa New Testament dyan na kapag yung isang tatay ay hindi niya ma-provide yung pangailangan ng family, yan sabi niya dyan na hindi maganda po yun. Yan, so yun. And hindi lang po provider yung tatay po dyan. Yan dyan sa parable na binasa natin, kundi sabi ng Bible, yan siya rin po ay merong maayos po na leadership. Okay, paano po natin nasabi na meron siyang maayos na leadership? 'Di ba noong naubos na yung younger son, yung pera, yung hiningi niya mula sa kanyang mula sa kanyang tatay, and sabi diyan sa verse 17, and when he came to himself, yan, nahimasmasan siya. Nahimasmasan siya. And sabi diyan, how many hired servants of my fathers have bread enough to spare, and I perish with hunger. Yan, so nahimasmasan siya. At doon niya na-realize, yung kagandahan sa kanyang tahanan. O diba, minsan tayo, yan, nare-realize natin yung kahalagahan ng ating nanay, ng ating tatay, yung importance ng ating tatay. Kapag wala na sila, yun yung masakit na part doon, di ba? Yun yung na-realize mo na ang kahalagahan pag wala na. Di ba? Yan, kaya nga sabi dyan, buti nga na-realize niya, andyan pa yung tatay niya di ba? And sabi dyan, ituloy na po natin yung verse na binasa po natin. Yan, so have bread enough, for I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and I'm no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. Yan, so hindi po niya maiisip na babalik doon sa hindi niya maiisip na babalik doon sa kanyang tahanan kung hindi niya alam na merong maayos na leadership yung kanyang tatay. Yan, di ba? Yan, so iniisip natin kung saan tayo nililid ng ating mga tatay. Di ba? At tandaan po natin, yan, so noong umalis siya, hindi yung tatay ang hindi yung tatay yung nagpaalis sa kanya. Di ba? Remember dyan sa siya yung humingi at kusang umalis. Diba? Hindi yung tatay niya ang nagpaalis sa kanya, siya mismo. 'Di ba? And bakit? Kasi merong maayos na leadership yung kanyang tatay. Yan. So, sabi siya, umalis siya. Yan, nung nahimasmasan siya, naisip niyang bumalik. Dahil yun nga, naalala niya yung kanyang tatay na merong maayos na leadership. And just imagine yung mga tatay, kung saan tayo nililid ng ating mga tatay, di ba? Yan, kaya nga napahalaga na presensya pa lang ng tatay sa loob ng tahanan, isang blessing na po yun. And dahil meron tayong tatay na maglilid sa atin. And sabihin man natin na yung tatay ko hindi kasing smart ng tatay ni ganito. Yan, yung tatay ko hindi siya kasing yaman ng tatay ni ganito. Yung tatay ko hindi siya kasing hindi mataas yung kanyang pinag-aralan na kagaya ng kasing taas ng pinag-aralan ng classmate ko. Yan, pero imagine na meron tayong tatay na naglilid sa atin saan? Sa tamang daan. At yung yung meron kang tatay na ililid ka closer to God, isang napakalaking blessing na po yun. And di ba, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, itong mga kasamahan ko dito, kung gaano sila ka-bless na meron silang tatay na naglilingkod sa Panginoon full-time in the ministry. Di ba? And saan sila dinadala? And lilid sila closer to God. Di ba, Joanna? And so, sabi ko nga, and yun pa lang, yung meron kang tatay na naglilid sa'yo. Minsan, di ba, may mga nakakausap tayo. Kasi ganito ako. Wala kasi ako nakitang father figure sa bahay po namin, sa family po namin. Yan, kaya ganito ako. O, di ba? Yan, kaya mahalaga ang tatay sa loob ng tahanan. Bakit? Yan, mahalaga yung kanilang leadership. O, di ba? Yan, so isipin natin, maaring minsan napapagalitan tayo and merong correction. Yan, di ba? Pero hindi natin pag may nagawa tayong pagkakamali, kinokorek tayo, pinagsasabihan tayo, sabihin man natin na pinapagalitan tayo, sabihin natin na, ay, grabe naman, super strict naman si Father. Pero hindi natin alam na yun ay ginagawa po nila
dahil gusto nila tayong i-lead sa maayos na dahan. Gusto nila na makarating tayo sa isang pamumuhay na kaaya-aya sa harapan ng Panginoong Diyos. O, di ba? Yan, so ano yung makikita natin diyan sa duty responsibility ng father diyan sa parable na nakita natin, na binasa po natin, unang-una, and he is a good provider. Pangalawa, he is a good leader. Yan, meron siyang magandang leadership. And kaya nga naisipan ng anak na bumalik. At sa ating mga anak, wag nating hayaan na mare-realize natin yung kagandahan ng bahay natin, kahalagahan ng tatay natin kapag wala na sila or wala na tayo doon. 'Di ba? And pangatlo, and so diyan sa binasa po natin, yan yung father po diyan, he is a good protector. Yan diyan sa verse 20. Yan verse 20. And he arose and came to his father. And but when he was yet great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Diba? And nagkasala yung diyan nagkasala. Remember, diba? Nagkasala yung anak niya diyan. And disrespect. Yan, kasi nga buhay pa siya. Tapos hiningi na ng kanyang younger son, yung kanyang mana. And pero, yan, nung nakita siya ng kanyang tatay, yan, hinag po niya at kinispa niya yung kanyang anak. And so alam niyo po sa custom and tradition ng mga Jew, kapag merong ganyang klase ng anak nagkasala, yan, dadalhin sa plaza and babatuhin hanggang siya ay mamatay. Yan, pero hindi po ginawa yan ng kanyang tatay. 'Di ba? Bakit? He is a good protector. Andun yung protection niya sa kanyang anak. Dahil alam niya na kapag nakita siya ng mga elders, nakita siya, yan, babatuhin siya, dadalhin siya sa plaza, babatuhin siya hanggang siya ay mamatay. O, di ba? Kaya nga, anong ginawa niya agad? Yan, ginawa niya agad, niyakap niya yung kanyang anak. At hindi lang yun yung kanyang ginawa. Nang sabi siya, yan, pinaghandaan pa siya, nagkaroon pa nga ng party doon sa nagkaroon ng party dahil bumalik siya. Bumalik yung kanyang anak na yun. Pero sabi ko nga, sa custom and tradition ng mga Jew, dapat dadalhin yun sa plaza at babatuhin siya hanggang siya ay mamatay. Pero hindi ganun yung ginawa ng kanyang tatay. Pinrotektahan niya yung kanyang anak na bumalik. O, di ba? Yan yung mga tatay natin, kung ano yung protection na binibigay po nila sa atin. Yan, so, yun yan, kailan niya, nalaman niya yung na-realize niya yung kagandahan ng kanyang bahay noong umalis na siya sa kanilang tahanan. O, diba? So, aantayin pa ba natin yun? Aantayin pa ba natin na mangyari sa atin yun na marirealize lang natin na yung ating tatay ay provider, yung ating tatay mayroong maayos na leadership, yung ating tatay ay andun yung protection niya sa atin kapag wala na sila or kapag umalis na tayo sa ating tahanan? Naririnig natin lagi yung sinasabi ng mga elders, sige, subukan mo pag ikaw naman nagpamilya. Di ba? Naririnig ko rin yung ibang mga tatay, sabi nila, ay, ngayon ko lang na-realize na meron na akong sariling pamilya. Na-realize ko yung tinuturo ni tatay, kaya pala ganito siya noon. Di ba? Yan, kailan nare-realize? Pag wala na, pero pwede mo namang ma-realize, pwede mo namang makita habang andyan pa yung tatay mo, habang kasama mo pa yung tatay mo. O, diba? And kaya minsan nga yung kagandahan na meron tayong celebration ng Father's Day. Para makita natin yan, makita natin yan, ma-realize po natin yan. Yan na yung tatay natin, siya yung good provider natin. Yan, hindi lang sa good provider, kundi sila rin pa ay good leader para sa atin. And maaring kinukumpara natin, ay yung tatay ko kasi hindi siya ganun yung pasalamat ka nga, meron kang binigay na tatay. Di ba? Huwag natin sabihin na, siguro kung tatay ko, yung tatay ni Brad Mark, matino ako ngayon. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin gano'n. Ya? Parang sinasabi natin na nagkamali ang Panginoon na siya yung ibinigay na tatay para sa iyo. Diba? Yan, kaya pasalamat tayo sa ating mga tatay. Yan, pasalamatan natin yung ating mga tatay. And so, dahil sa mga efforts nila, mga sacrifices po nila, yan, para lang sila ay maging good provider, yan, maayos ng leadership nila, lalo kapag yung mga tatay natin ay nasa simbahan, naglilingkod sa Panginoon, at pinupush tayo, hinihila tayo para maglingkod din sa Panginoon, yun yung the best na leader. Yun yung the best na leader. Diba? Yan, at hindi lang yun, andun yung protection po nila sa atin.
Yan, kaya nga huwag nating hayaan na mawala yung protection yung protection na nanggagaling sa ating tatay. Huwag tayong aalis. Yan sabi ni Pastor, may isang quote na nabanggit si Pastor Hill. Sabi niya, if you step away from your father's protection, you are destined to distraction. Yan, kagaya nga dyan sa prodigal son, di ba? Yan, doon lang niya na-realize na noong wala siya sa poder ng kanyang tatay, wala na yung kanyang protection. Ano yun dyan na naisip niya na siguro kung hindi siya umalis mula sa poder ng kanyang tatay, hindi siya kumakain ng pagkain ng baboy. Samantalang sa custom and tradition ng mga Jew, hindi sila walang baboy sa kanila eh. Siya, hindi nga sila nag-aalaga ng baboy at hindi yung hawakan nga nila yung baboy hindi pwede eh. And yun pa kayang kakain siya ng pagkain ng baboy. O di ba? Bakit? Kasi umalis siya doon sa poder ng kanyang tatay. Umalis siya sa protection ng kanyang tatay. Yan, di ba? Yan, kaya yun. If you step away from your father's protection, you are destined to distraction. And muli, maraming salamat sa mga tatay, sa provision nila, sa leadership nila, at sa protection na ibinibigay nila para po sa atin. Yan, so ngayon po ay tatanungin ko po yung mga sasabi ng mga kasamahan ko, yan, mga short testimony po nila patungkol po sa kanilang tatay. And dahil yung kanilang mga tatay ay andito po sa church, full-time na naglilingkod sa Panginoon. Yan, so uunahin natin. Yan, Joanna, kasi parang maraming nasulat to eh. Yan, so i-share nila ano yung bagay na pinapasalamatan nila sa Panginoon dahil meron silang tatay na full-time sa gawain ng Panginoon. Morning po sa ating lahat. Sasabi ko po sa tatay ko ay unang-una po nagpapasalamat po ako dahil may tatay po ako at siya ang naging tatay ko. Nagpapasalamat po ako dahil siya po ang nagbibigay ng aking baon at siya rin po nagpaparal po sa akin. At kapag may kailangan po ako. Siya yung nagbibigay ng? Baon. Nagbibigay ng baon. Wow. Magkano baon mo sa isang araw? Magkano baon mo sa isang araw? Oh. Magkano yung baon mo sa isang araw na binibigyan ni daddy mo, tatay mo? 25. Siyempre 25, hindi ka na mamasahe, kaya sobra-sobra yun. Sige, tuloy mo. At kapag may kailangan po ako, naproprovide niya po. Pag may kailangan, kagaya ng? Mga gamit ko po. Ang mga gamit. At nagpapasalamat po ako dahil andito sa church ang aking tatay. At dahil kapag wala siya dito, wala po ako dito. Diba? Pinapasalamatan dahil nasa church ang kanyang tatay. Kung hindi, siguro kung wala sa church ang kanyang tatay, gabi-gabi sa inuman, galing sa inuman, diba? Mag-iimas ka ng suka. Sa umaga. Sige, tuloy. Nagpapasalamat po ako dahil siya po isang leader ng grupo at isang pamilya. At siya rin po ang nagli-lead sa church kapag wala si pastor. At narealize ko po na mahalaga po ang ating mga tatay. Kaya kapag may tatay po kayo, maganda po at kailangan po magpasalamat po tayo at nagpapasalamat po ako dahil pinupush niya po ako sa salita ng Diyos. At nagpapasalamat din po ako dahil pinaprotektahan niya po ako at yun lang po. Amen. Ayan, di ba maraming alam ko marami pa dapat, parang kinakabahan lang eh. Yan, so yung sabi niya, pinupush siya ng kanyang tatay. Di ba? Naiintindihan mo na ngayon kung bakit gusto mong magbakasyon pero sabi ng tatay mo hindi. O, di ba? Dahil alam niya na pag nagbakasyon ka, mapupunta ka sa lugar na walang Diyos. O, di ba? Alam niya yung mangyayari sa iyo eh. And di ba? Minsan nga lang, parang ano ba naman yan? Parang hindi man lang ako bigyan ng ganito, hindi man lang ako. Hindi natin alam na protection yun ng tatay natin sa atin. O, di ba? Ayun, naririnig ko pag humingi siya ng pambili ng biscuit, binibigay. Yan, si Sir Edgar. Yan, sana marinig mo po itong sinasabi ni Joanna. Yan, sige.
And ikaw naman, Rashina, ano naman yung masasabi mo? Nagpapasalamat po ako sa tatay ko kasi hindi siya nagsasawa sa pagtuturo sa akin kahit minsan di po ako nakikinig. At nagpapasalamat po ako sa kanya na pinupush niya po ako sa salita ng Diyos. At nagpapasalamat po ako sa kanya na siya po yung naging tatay ko na tinuturuan niya po kami sa mga kapatid ko na magkaroon po kami ng respeto. Kahit minsan, wala po kami respeto. Pero andyan pa rin po siya sa amin na tumatayo na tatay. At ang tutunan ko pa habang andyan pa po yung tatay po natin, dapat ipakita po natin yung respeto sa kanila at pagmamahal. At yun lang po. Amen. Nakalain mo yan na walang sawa. Walang sawang nagtuturo. O, di ba, minsan kasi pag mga bata, hindi nakukuha yung itinuturo natin. Ang chance, titigil natin, bahala ka na nga dyan, di ba? And pero ng bagay na pinapasalamatan niya sa kanyang tatay ay walang sawang nagtuturo sa kanya ng salita ng Diyos. Nakalain mo yan, na hindi sila nag-give up. Yan, kahit gaano tayo kakulit, kahit gaano tayo kahirap turuan, pero hindi nila tayo sinusukuan. Bakit? Kasi gusto nila na isang araw makarating tayo sa isang uri ng pamumuhay na maayos na pamumuhay. O ikaw naman Joy. Yan, 'di ba? Kahit wala dito yung tatay mo pero merong tumatayong tatay para sa iyo. Sino 'yon? Si Tito Edgar. Sige, ano namang masasabi mo? Nagpapasalamat po ako na bagamat kahit wala yung tatay ko dito, may tumatayong tatay at nagpapasalamat din po ako na nandito ako sa tamang simbahan kung wala ako andun ako sa kamundan. At nagpapasalamat din po ako kay Tito Edgar na nandyan siya palagi na nagtuturo sa akin kahit kapag matigas ang ulo ko ay kinukulit niya yung mga pagkakamali ko. At nagpapasalamat din po na kala Tita Irene na bagamat wala akong pamilya at nandyan sila na tumatayo nung bilang magulang ko. At yun ang po to God binag. Amen. Wow. Yan, si Joy. At nagpapasalamat siya sa Panginoon. Wala man dito yung kanyang tatay, pero meron tumatayong tatay para sa kanya. Andyan si Sir Edgar. At syempre, andyan din si Pastor, di ba? Andyan din si Pastor na tumatayo na kanyang tatay. Di ba? Yan, just imagine kung itong mga kabataang ito ay wala silang mga tatay na nagpupush sa kanila sa gawain ng Panginoon. Walang tatay na nagtuturo sa kanila ng disiplina. Walang tatay na nagpo-provide ng mga pangangailangan po nila. Nasaan po kaya sila ngayon? Di ba? Minsan, bakit may mga kabataan na natututong magnakaw, natututong ganyan? Kasi maari na walang tatay na nagpo-provide sa kanilang tahanan. Di ba? Bakit may mga kabataan dyan na paggala-gala? Yan, maraming mga naka-curfew na mga kabataan. Walang tatay na, maaring walang tatay na nagli-lead sa kanila inside the home. 'Di ba? Yan, bakit may mga napapahamak na mga kabataan diyan? Dahil maaring walang mga tatay na nagbibigay ng protection sa kanila or maaring umalis sila sa protection ng kanilang tatay. O 'di ba? Yan kaya yun eh. Yan sasabi ko kanina, presensya pa lang ng tatay sa loob ng tahanan, isang malaking blessing na po 'yun. Okay? Yan, so ngayon, narinig po natin kung ano po nila, kung ano yung mga bagay na pinapasalamatan nila dahil meron silang tatay. Ngayon naman, pangalawang tanong para sa inyo, yan, ano naman yung pinaplano nyong gawin this coming Father's Day? Okay, umpisahan natin sige, ikaw ulit, Joanna. Ano naman yung iniisip mo para maipakita mo na yung pasasalamat mo sa tatay mo, ano naman yung pinaplano mong gawin this coming Father's Day?
Bibigyan po siya ng regalo. At Ano pa? Bibigyan ng regalo, ano pa? Oh, kahit sa Father's Sunday man lang, hindi lang bibigyan ng regalo, ipagtimpla mo ng kape o i-massage mo ng konti, o 'di ba? Yan, o ikaw naman Rashina, anong gagawin mo? Anong plano mong gagawin this coming Father's Day? Ko po this coming Sunday ay papasalamatan ko siya at i-hug ko po siya. Magpapasalamat ako at bigyan ko ng regalo at sasabihin ko sa kanya na susunod po ako sa kanya. At Ilapit mo yung mic. pagtitimpla ko pa siya ng kape. Wow, Mamasahe ko po siya. Ayun, o 'di ba? Yan para lang kahit minsan lang, kahit minsan lang ay maramdaman man lang. Bagamat alam ko naman na hindi nila inaantay na i-appreciate natin yung ginagawa nila. Pero iba din yun eh. Iba din yun kapag naipakita natin na na-appreciate natin yung ginagawa nila para sa atin. Yan, 'di ba? Bibigyan mo ng regalo, yung ipagtitimpla mo ng kape, sasabihin mo sa kanya na thank you. Thank you po sa ganito, sa ginawa niyo sa amin. And thank you po at sasabihin natin na habang buhay pa yung ating mga magulang, yung ating mga tatay, 'di ba? Na maririnig sa atin marinig nila sa atin na mahal natin sila. 'Di ba? Sige, yung sinabi mo titingnan natin sa Sunday ha. And tatanungin ko si Sir Kelvin. Ikaw naman Joy Joy. Bibigyan ng regalo at ano ba yun? Bibigyan ng regalo at pagtitimpla ng kape. O, bibigyan ng regalo at ipagtitimpla ng kape. Siyempre, kasama na yung pasasalamat. Magsasabi niyo rin, thank you po. Ayan, habang inaabot niyo yung regalo, di ba, sasabihin niyo, thank you. Yan, ihahag yung ating mga magulang. Kasi minsan, naririnig natin sa ating mga magulang, yung hug pa lang natin ng mga anak nila, di ba, napapawi na yung kanilang pagod. O, di ba? Yan, so napakaganda, bibigyan natin sila ng regalo. Yan, pero, yan, yung pambili natin ng ireregalo natin, and mas maganda na hindi natin hihingiin sa kanila. O, di ba? Mamaya, hingi, Joanne. Yan pa, pahingi ng bibili ako ng regalo para sa iyo. Yan, maganda naman yun. Kasi lang sikapin natin na yung galing mismo sa atin. Di ba? Yan, halimbawa, sa ngayong na to, yan, mag-iipon ka dahil alam mo naman na tuwing buwan ng June ay nagkakaroon tayo ng celebration ng fathers. Di ba? Ngayon pa lang magtatabi ka na. 'Di ba? Magsa-save ka na. Itatabi ko 'to para sa darating na Father's Day ay may maibibigay ako kay tatay. 'Di ba? May maibibigay ako na hindi ko naman hiningi sa kanya. Yan yung galing mismo sa iyo. 'Di ba? Yan, sa isang taon, halimbawa, uumpisahan nyo ngayon, magsa-save kayo ngayon. Yan, siguro naman sa araw-araw kapag may may itatabi kayo. And pagdating ng Father's Day sa susunod na taon ay meron na kayong ibibigay na galing mismo sa inyo. Yan, hindi yung hihingiin nyo rin lang sa mga hihingiin nyo rin lang sa mga tatay ninyo. That's yung pambili nyo ng regalo. Mas maganda yung may ma-save kayo. Siguro naman sa isang taon na pagsasave ninyo ay meron kayong maiipon. Sapat yun para makabili kayo para sa mga ng regalo para sa tatay. So, hindi lang naman sa ganun natin. Hindi lang sa pagbibigay ng regalo, maipapakita natin yung pagmamahal natin sa ating mga tatay, kundi napakaganda yung sinabi ni Rashina kanina, ipakita natin sa gawa. Sabi mo kanina, yan, susunod na sa kanyang utos. O, diba? Yan, mismo yung Bible nga mismo ang nagtuturo sa atin na i-honor natin yung ating mga magulang. Dahil sabi ng Bible, it is a commandment with promise. So hindi natin ginagawa yun na i-honor natin sila
dahil merong promise. Yan, para ano ako, hindi po. Kundi dahil kaya natin yung ginagawa, dahil yun ay tama. Okay? Yan, so hindi tayo after doon. Bagamat kung ginawa natin yun, ay susunod sa atin yung blessing na yun. Pero isipin natin na kaya natin yung ginagawa, kaya natin ina-honor yung ating mga parents, and dahil yun ang tama. Okay? Yan, so yun po, yung ating ating pong devotion ngayon. At muli, yan sa mga tatay na hindi po namin nabati kanina, late po kayong nag-join. And muli ay happy Father's Day po sa inyo. Yan, so ganun din sa mga hindi po namin nabati kanina na late po na nag-join sa Facebook Live kay Ma'am Geraldine. And good morning po sa inyo kay Sir Gilbert Hofer. Good morning po sa inyo. At ganun din po kay Ma'am Mercy Cacho. Ganun din po kay Ma'am Beth. Good morning po sa inyo. At wag po natin kakalimutan, this coming Sunday, yung celebration po natin ng Father's Day. Yan, so mga anak, pero parang wala akong nakikitang mga young people dito eh. Yan, so mga nanay, yung mga nanay, yan, handa po natin yung regalo natin sa mga fathers this coming Sunday. Yan, yun po, dyan po nagtatapos yung ating morning devotion. Yan, and ikaw, Joanna, ikaw na mag-close ng ating prayer. Let's pray. And just sad po na nagising po kami ng maaga at salamat po dahil andito po kami sa harapan niya. At thank you po at Jesus siyempre, amen. Amen. Diyan po nagtatapos yung ating devotion ngayong Tuesday morning. At ang bawat isa, ayan, medyo maulan po ngayon, kaya ingat-ingat po tayo. Yan lang po, and God bless po everyone. It's hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose.
through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen.